Hi guys! Good evening! So, ayan. For today's video guys, sasagot tayo sa mga question ng mga viewers natin. Last year pa yung iba actually, pero hanggang ngayon kasi nakaka-receive ako ng mga questions regarding dun sa kung paano daw ipapabalik yung mga metro nila pagka hinugot ng Meralco. So, nag-post kasi ako ng video before na hinugot ng Meralco yung metro ng isa sa mga metro nung nasa apartment ko, and then I have to process it since ako yung may-ari ng apartment. I have to process it at sinabi ko doon kung ano yung mga kailangan para mabalik yung metro nila. So merong mga questions ngayon, sasagutin natin yun guys, isa-isa sa abot ng aking makakaya. And for clarifications lang din, kung ano yung sasabihin ko dito guys is, yun lang yung na-experience ko. And then sa tingin ko is yun din yung pwedeng makatulong para sa inyo. Okay? So, kung meron man akong masabing mali or hindi tama or sa tingin nyo is hindi dapat or hindi naman ako perfect, diba? Ang sa akin lang is sasabihin ko lang kung ano yung na-experience ko. Pag iba naman yung sitwasyon or proseso nung sa inyo, syempre, sa inyo yun, guys. Okay? So, no hates tayo, guys. Spread loves lang tayo for today's video. Okay? So, ngayon, mag-start na tayong mag-answer ng questions. So, questions number 1 is, ang sabi ni Jason Sabling 5221, okay, ang question niya is, paano po ma'am, pag same pa rin, ilalagay na pangalan sa naputulan na metro? Parang ako lang yung magpa-process for re-application but same name pa rin ang ilalagay. Possible po ba yun ma'am? So, ang tinatanong niya is, same pa rin ang pangalan ng metro, same pa rin yung may-ari ng metro. Ang mangyayari lang is, siya lang yung maglalakad. So, in this matter po, meron po kayong, bukod dun sa mga nabanggit kong kailangan yung ibigay, ang kailangan po dun is yung title of property na nakapangalan dun sa may-ari, dati sa may-ari mismo nung property. Tapos, yung mga nabanggit ko pa doon, okay? Tapos pupunta ka sa Meralco, ganyan. Tapos magbabayad ka ulit ng panibagong deposit. Tapos yun nga, nabanggit ko doon na yung deposit is depende sa average consumption. So, for the first to 6 months, or basta first 6 months. So, kunyari ngayon, June. So, from July. So, from January to June, yung average consumption nyo, no, from January to June, kukumpitin nyo ng Meralco, and then yun yung magiging deposit nyo. Okay? Tapos, syempre, kung may balance, kailangan yung bayaran yung balance na meron kayo doon sa Meralco. Okay? And then, kung hindi may-ari mismo yung maglalakad, katulad nung siya, hindi siya yung may-ari, pero siya yung maglalakad nung nahugutan ng metro for re-applications. Kailangan yung humingi ng parang SPA, authority na kayo yung pinaglalakad nung may-ari para i-reapply yung kanilang metro. Oo. So, kailangan yung authorization or ano yung tawag nila doon? Authorization or SPA. Parang ganon. Para sinasabi doon na in-authorize ko si ganitong person para i-process yung reapplication ng Meralco ko para ibalik nila yung metro. Oh, yun. And then, meron ditong question 2 months ago, si user. Okay, wala siyang name. So, ang question niya is, paano po if wala kaming titulo ng bahay, pwede po ba mag-apply sa Meralco ng kontador? Actually, pwede po. As long as meron po kayong tinatawag nilang USDO. Okay, may USDO certificate po kayo. Kukunin daw po yun is from homeowners associations. Kung may homeowners po kayo. Tapos, hihingi kayo ng certificate sa homeowners and then pupunta kayo, kukuha kayo ng certificate na USDO. Yun yung hinihingi ng Meralco, USDO certificate, and then syempre, tawag nito, pupunta kayo sa Meralco, tatanungin nyo sa kanila kung ano yung mga requirements. Pero usually, yun lang din yung requirements, kung ano yung nabanggit ko. Pero kailangan nyo, pag walang titulo, USDO, kasi usually, di ba may mga rights? Oo, kasi meron din ako actually natanong ko yan kasi yung isa kong property is walang titulo, naka-rights lang siya. So, wala akong pinanghahawakan, kundi yung deed of sale namin nung dating dating owner ng property. So, tinanong ko sa Meralco kung paano yung ganong
process, which is wala nga akong title kasi rights lang yung kinatitirikan nung ng property ko. So ang sabi nga nila is hihingi ako sa Homeowners Association ng USDO certificate. Tapos meron pang mga ibang requirements yun. So hindi ko pa na-try na mag-process nun, pero basta ang importante doon yung USDO certificate. Tapos yung the rest nun is madali na lang naman siyang kuhanin. Okay? So as long as meron kayo ng USDO, madali na kayo makakuha ng mga other certificate na kailangan ng Meralco para makapagpa-apply kayo ng Metro ng Meralco kahit na wala kayong titulo. So, ayun nga. So, paano po kaya kapag wala pang deed of sales or title since relocation? So, yun nga po yun. Kailangan po natin kumuha ng USDO sa homeowners associations natin. Tapos, ma'am, ilang araw po inabot ng pag-inspect ng engineer sa site nyo? Thank you po. Ilang araw po, since pag nag-apply po kayo dun sa Meralco, pag okay po lahat ng requirements mo, sasabihin po sa inyo nung mag-a-assist sa inyo na one of this day po ay i-inspect ng Meralco ng engineer ng Meralco or electricians engineer ng Meralco yung site nyo kung possible siyang makakabitan or whatever nasasabi nyo kung pwede kayong kabitan or ganyan. Actually, hindi po siya tumatagal. Nag-apply ako today. The next day, nandun na po yung Meralco. Mabilis lang po yung process basta kompleto na po yung requirements nyo. The next day, nandun yung Meralco. I think 2 to 3 days, nakabitan na po ulit ng Metro yung aking apartment. Actually, mabilis po siya. Basta, susundin nyo lang po yung advice ng Meralco kung ano yung mga dapat nyong gawin. Ito yung question niya. Sabi niya, hello po, ask ko lang po yung kapitbahay po namin na putulan ng ilaw at kuryente. Mga 3 taon pong kinuha rin yung kontador nila. Dati, kaso di po sila yung totoong may-ari ng bahay. Nangungupahan po lang po sila. Pinaalis po sila ng may-ari at ngayon bumalik ulit. Maaari po kaya na sila bumalik yung kuryente or siguro ang ibig niya sabihin is sila yung magbalik ng kuryente at tubig nila kahit walang alam yung mismong may-ari ng bahay. Actually, hindi po. Kasi ang hihingiin po sa inyo sa akin po sa akin kasi yun yung hiningi. Ang hihingiin po sa inyo ngayon, nag-process po ako is 2023. 2024 na po ngayon, nag-process ako nung nakarang taon. Hiningi po talaga sa akin yung titulo ng bahay, yung deed of sale, title ng bahay, doon sa kung saan yung location, tapos deed of sale, tapos hiningian ako ng ID ko, tapos hiningian ako nung pagkasal ka, kailangan ng marriage certificate, so kailangan yon, and then IDs mo, ganyan, tapos yung forms na pinapapil-upan sa'yo ng Meralco, ganyan, so pagka hindi po mismong may-ari yung maglalakad, kailangan po ng authorization ng may-ari or SPA nga na tinatawag para po makapag-process po kayo ng reconnection ng Meralco, ng Metro ng Meralco nyo. Kasi po aalamin nila kung sino may-ari. Kung ano po kayo doon naninirahan or nangungupahan lang po ba kayo, ganyan. Oo. So, sa tingin ko po, kailangan malaman. Hindi ko pa na-experience na kasi yung tenant ko, sila yung pinag-process ko. I mean, sila pinagbayad ko, pero kailangan pa rin yung yung presence ko or yung authorization ko para maipabalik nila yung Metro doon sa Meralco, maipa-reconnect nila yung Metro. Oo. So, malalaman po ng may-ari. Ayan. So, ito kay Ryoko Honda 4619. 7 months ago. Paano po pag masyadong malaki yung remaining balance? 43K po kasi yung hindi binayaran ng tatay ko. 10K pa lang kaya kong bayaran. May promissory note po ba kayang kailangan? So, in this matter po, actually, ang alam ko po is kailangan nyo talagang mabayaran yung 43K. Okay? Siguro kung hindi nyo po kayang bayaran ng isang bagsakan is unti-untiin nyo po hanggang sa mabayaran nyo po yung 43K. Kasi si Meralco, I think hindi naman po sila namumwersa na bayaran nyo po yung isang kabuuhan. Lalo na po kung nahugot na yung Metro nyo. Okay, so pwede nyo po, I think pwede nyo po siya, sa akin lang opinion ko, pwede nyo po unti-untiin hanggang sa
maano nyo po yung ano niya, yung 43K na balance nyo. Siguro naman yung 43K na po na yun, hindi po yun sa isang buwan lang ginamit, no? So, ang titingnan din po kasi ng Meralco dyan for reconnections na deposit, yung 6 months. O 6 months po yung titingnan niya. Hindi po yung kung magkano yung standing balance nyo sa Meralco, yung 6 months. Kung magkano yung consumption nyo sa Meralco within 6 months. Yun po yung titingnan para sa deposito na ibibigay nila sa inyo. So, doon naman sa remaining balance or yung standing balance nyo kay Meralco na hindi pa nababayaran, pwede nyo po yun, I think, pwede nyo po unti-untiin para matapos nyo yung standing balance. And then, doon, pwede na po kayong magpa-process. Yung question ni Priscilla Castillo, pwede po bang mag-asikaso lang yung nangungupahan? Pwede pong mag-asikaso yung nangungupahan. Pwede po sila mag-asikaso with authorizations of owner. Actually, pwede. Basta kung busy yung owner, pwede nilang ipa-asikaso sa nangungupahan. Pero with authorizations po. Kasi magbibigay po ng documents yung owner ng bahay na kailangan i-provide para po doon sa reconnections ng metro. Tapos, kay Hiyuri YT, kung 3 months po bago tubusin ang metro, possible po ba na makakabitan? Possible po kung wala kayong violate doon sa Meralco or hindi kayo nagkaroon ng kaso sa Meralco. Kung naputulan lang kayo dahil hindi kayo nakapagbayad, possible pa rin naman po kayong makabitan. Kahit 3 months na po yun, isi-settle nyo lang po yung balance nyo kay Meralco, and then pwede na po kayo magpakabit ulit. Yun nga lang po, yun, magbabayad po ulit kayo ng panibagong deposito nyo. Yun po yung sinasabi ko na average nung 6 months consumption nyo. Okay? So, sabi ni Jermela Gila, after po ba ma-disconnect, hinahatak na agad yung metro? Actually, hindi. Kunyari, binigyan ka ng disconnection ni Meralco, no? Nagbigay ng disconnection si Meralco. Tapos, hindi ka nakapagbayad. Tapos bumalik si Meralco, hindi ka pa rin bayad doon sa binigay nilang disconnection. That's the time na kukunin nila yung metro mo. Pero sometimes hindi naman talaga totally pag nakikiusap ka kay Meralco, pero kailangan mo nang bayaran ka agad para mapakiusapan mo sila. Pero yun po, pag hindi ka nakapagbayad ng disconnection, tapos bumalik si Meralco, that's the time na kukunin nila yung yung metro mo. Lalo na kung malaki yung balance mo. Ilang days po bago na ibalik yung metro, mabilis lang. After ng requirements mo, kinabukasan, nandun na agad si Meralco, ini-inspect niya na kaagad yung location or yung site, and then sasabihin ni Meralco, ganito po, 2 to 3 days, babalik po yung metro mo. So, 2 to 3 days na ibalik na po yung metro ko. Yun po sa may violations, wala po akong experience na meron pong violations, kaya hindi ko po masasagot yan kasi wala akong idea. Ay, etong kay user Key5XX9EY, wala siyang name. So, 2 months ago to. Ang tanong niya po, paano po ma'am kabibili ko lang ng bahay? May kontador naman. Paano po ipapakabit yun sa pangalan po ng may-ari dati yung kuryente? Ang ibig mo po bang sabihin dito, user, is yung dating may-ari, sa kanya nakapangalan yung Meralco, tapos lipat mo siya sa pangalan mo. Ang ipoprovide mo lang naman po is yung titulo ng bahay or ng property na binili mo. Ipoprovide mo lang po siya dun sa Meralco, tapos magbabayad ka ng deposit mo, which is ganun din, 6 months consumption, average no 6 months consumption. Actually, mabilis lang po yan. Once na na-settle mo yung average, yung deposit mo ng yung average consumption mo ng 6 months na ibibigay nila sa yung amount kung magkano ang deposito, tapos na ibigay mo po yung hinihingi nilang requirements, which is yung title ng bahay, and then yung previous na pinaka-present mong bill sa Meralco. Pag naibigay mo po yun sa kanila, mabilis lang. Mga 1 month lang. Actually, 1 month yun eh. Actually, matatransfer na nila sa name mo agad, pero maghihintay ka ng 1 month. Kunyari, ngayong 15, tapos 30. Sa next billing, pangalawang month or ganon, lalabas na dun yung pangalan mo na ikaw na yung nakapangalan, na transfer na nila sa name mo yung Meralco. Yung metro mo. Ay, may bayad po ba ang New Metro? Actually, hindi po yun bayad sa New Metro. Yun pong sinisingil nilang deposito is parang advance payment mo yun na average consumption mo ng 6 months. Deposito po yun. In-explain po sa akin yun ng Meralco, pero nakalimutan ko na kasi napakatagal naman nun. Pero pwede nyo pong itanong sa Meralco kung para saan yung deposit na ibibigay nyo sa kanila
upon applying ng Metro. So, paano po kaya pag yung may-ari nasa ibang bansa tapos mangupahan lang, ay kailangan nyo pong humingi ng SPA sa kanila na ino-authorize nila kayong i-process yung reconnections ng Meralco, ng Metro nyo sa Meralco. Yun lang guys, I think nasagot ko naman halos lahat ng mga questions na nasa comment sections ko. And kung meron pa po kayong mga questions, siguro much better po kung mag-inquire po kayo sa Meralco, lalo na dun sa mga hindi ko pa na-experience. So, syempre, hindi ko kayo masasagot. Pwede po kayo mag-inquire sa Meralco or pwede po kayo tumawag sa hotline nila to inquire kung ano po yung mga dapat nyong gawin at saka ano yung mga requirements na kailangan nyo. Ako po kasi ay sumasagot lamang ayon din sa aking na-experience kung ano yung proseso na ginawa ko in that situations by that time. Okay? So, yun guys. Thank you for watching and please subscribe my YouTube channels and see you po sa next video. Bye-bye!